Welcome to video number 17. So now we will define and assign peer label. We need to define and assign peer label for the walls and core walls to design it. Okay, so pagka hindi natin siya na-define and assign ng peer label, so hindi natin siya ma-design. Pero sa analysis, okay siya. Kasama siya sa pag-check ng drift, sa pag-check ng mga reactions. Okay, no issue. So, walang problema. Then, sa design, kailangan natin siya. So, we will now define peer label. Okay, so sa manual, ito lang yan. Define peer labels. Then, ito. Add new name. Then, ginawa natin dito, sa plan kasi, is meron tayong shear wall at left and at right. And meron tayong core walls. So, dalawa yung elevator core. Sa mga pansin nyo dito, shear wall 1A and shear wall 1B. Then, we also have shear wall 2B and shear wall 2A. So, shear wall 1A and 1B. So, hiniwalay ko lang siya. Kasi, gagawa tayo ng section designer para sa shear wall. Iisa lang yung i-define natin doon. Then, i-assign natin siya parehas dito sa shear wall 1A and shear wall 1B kasi same size, same thickness, same shape, size and shape, same strength. Okay. So, katulad din dito sa shear wall 2A and shear wall 2B. Okay. Pero kung magkaiba yung shape nila, so magkaiba yung pangalan nila. So, for example, ito na shear wall 1B is mas mahaba. So, hindi siya pwedeng maging dapat iba yung name na or iba yung peer label niya. Then, pagdating sa section designer, meron din siyang sarili na section designer. So, meron siyang sariling assignment din. Okay. So, punta tayo sa e-tabs. Then, define. Define ito, peer label. Okay. So, define peer label. Yan ito. I-rename lang natin ito. So, shear wall 1-A change shear wall 1-B add new name. Shear wall 2A shear wall 2B add new name. So, ito na yon. Then, click OK. Okay, now, we will select the shear wall and core wall. So, ang gagawin ko dito, select ko lang yung object type, then select the walls, select, right click ko siya dito, then show selected objects only. Then, gagawin ko, all stories. Okay, so select ko ito, makikita ko doon, 20 shell. Okay, then pagka punta ako ng 3D, so ito yon yung makikita ko is selected yung shear walls from base hanggang sa roof. Okay, then i-assign ko siya. Balik lang ako sa plan. Okay, assign shell peer label. Okay,
Then, shear wall 1A, apply. So, ayun na siya. Next is shear wall 1B. So, 20 shell. Selected. Apply. Then, dito, shear wall 2A yung nasa baba. So, ito. Select ko ito. 20, 20, 40, 60 shells. Apply. Next, ito naman. Apply. Okay. Then, pag nag-3D ako, ayan. Okay, so dito naman sa basement wall, hindi na natin siya isasama dito sa pier labels. So, ang gagawin natin dito sa design nito, so ibabalik ko lang tong one story. Okay, then, dito kasi, meron kasi tayo ditong sa building design, dito, pwede natin siyang i-design as separate. Pwede tayong mag-assume as 1 meter strip dito. Then, we can model it or we can pwede model natin as a beam with that thickness and with that height and support. So, ang support mo sa baba is fixed. So, fixed. Then, dito naman, knowing na meron tayong, let's say, may slab tayo dito sa ground floor. And, so, pagka, ang section niyan dito sa wall na yan. So, let's say, meron kang lupa dito sa part na to. So, lupa ito. Ito yung loob ng building. Okay. So, may slab yan or may beams. Then, itong part na to is lupa siya. So, let's say na matigas tong lupa na to. So, sa construction naman, pag hinukay ito, is meron tong, tawag dito. Meron tong space dito pag sa construction. Or pwedeng dead form siya. Dead form. Pwede rin. So, depende sa soil pa rin. Kung matigas masyado, let's say sa Makati, like that, yung experience ko doon, is ang hukay dito is ano lang, hanggang sa thickness lang ng retaining wall. Then may shotcrete, may pero matigas siya Then hindi na pinormahan itong gilid na to, then matigas talaga siya. So pwede siya mag-act as support kasi matigas. Then wala siyang tubig. So sa ano lang to, sa retaining wall analysis and design, pwede siya doon gawin. I-isolate na lang. So dito sa as a whole, focus tayo dito sa shear walls and sa core walls. So doon kasi sa taas magkakaroon ng sway, so magkakaroon ng response sa lateral. Ito is more on gravity and so gravity. Hindi gravity Lateral forces ito And kung may tubig or water level, so magkakaroon tayo ng surcharge dito. Force dito sa taas, let's say public use 4.8 or 6 kung kalsada yan, okay. Then makakaroon ka ng earth pressure and kung may water pa is kung saan man ba din. So okay, so ito hindi natin i-tackle itong na to, pero ganito lang yun yung design nito. Okay, so yung Mononobe o Kabi pwede din, pero pagka ganito pwede na yung ano dito, simple mechanics or ito, yung summation forces lang ito Then get the moment. Pwedeng meron kang support dito, na soil support. Pwede kasi siyang i-assume as a beam na nakahiga. Let's say ganito, yung retaining wall mo. Fix and yung iba, for simplicity and for safe side, nalagyan dito ng pin connection. So, yung soil dito, wala siyang tulong.
magdi-deflect siya. Ganun yung assumption. Okay. Then, nandito yung loadings mo sa bandang taas. So, ito yun yung pin support dito sa taas na to. Or kung may pin support ka pa dito, kasi ilang floor naman yan. So, ganun yung assumption. Okay. So, next is, punta tayo sa slab adequacy check. So, before you go to the final analysis of your system, kailangan nating as discussed before, kailangan nating ma-achieve yung minimum thickness ng slab. So, pwedeng safe modeling, and sa na-discuss ko, pagka nasunod natin yung minimum from the code, pwedeng hindi natin i-compute, then yung thickness na yon gagamitin na natin siya, okay na tayo doon. So, meron ding akong based from the experience, yun nga yung sa one way and sa two way. So, sa two way, we can use P over 180. Ito, minimum kasi yung hinihit natin or we will compute the alpha FM from the code as discussed from the previous video. Itong alpha FM kasi na to, kukumputin mo yung, kung ito yung slab natin, kukumputin natin yung mga stiffnesses ng beams, paikot. Then we will assume stiffness of slab. Then we can arrive sa minimum na thickness minimum. Okay, or fast forward, pwedeng from that code procedures, we can use P over 180. But for my experience, P over 180, so mas safe ka sa P over 180 times 1.1 or 1.15. So, we will add 15% sa P over 180. Okay. Then, doing so, yung slab minimum thickness natin is dun sa one way and two way is we hit the minimum or we follow the minimum, then we can now go to the we can now run the analysis. Pero yung sa safe modeling, pwede nating sundan yung nandun sa video na ginawa ko sa 3-story office building. Yun na lang yung sundan natin kasi same procedure lang yon. Okay. So, ito, slab thickness adequacy analysis using SAFE. Okay, so ito yon. From the model, ba itong model na to, na save natin to, then we can file export. Ayan. Then pag in-export natin, ito, so sa 45, export, story safe, V12, so susundan lang ito. Then, ito, dito kasi dead load, superimposed dead load, and live load lang dito. Or mechanical. So, lahat ng gravity. So, gravity lang ang kailangan natin. Gravity loads lang. Hindi natin kailangan dito yung lateral loads pag pupunta tayo sa safe. Okay. Kasi ang kailangan lang natin doon is yung thickness, adequacy, and yung bakal niya. So, yung lateral forces, hindi natin i-design yung slab as diaphragm design. Or ano. So, ano kasi, space frame kasi tayo. Pero kung, let's say, wala tayong slab, wala tayong beam for interior columns. So, for example, may column tayo.
along perimeter, and dun sa gitna ng beam may column tayo lahat. So space frame tayo. Pagka wala tayong, for example, explain ko na lang dito, show all. So plan. Ito kasi pagka ganito tayo, ang slab natin dito is for gravity lang. So wala kang consideration ng lateral forces for the slab analysis and design. Okay, so malinaw. Now, pagka wala to, na beams na to, or girder man, then itong slab na to, we will analyze it and check as dapat maging diaphragm action siya. So, diaphragm action siya kasi ita-transfer niya lang yung forces laterally to the columns and walls. But, yung slab mo is need to design as diaphragm. So, parang, so, ano yun, nandun yun sa ACI and nandun din sa NSCP. Okay, for now, hindi mo natin i-discuss yun. Kasi nasa space frame tayo. Okay. So, sa slab thickness adequacy, we can use software, SAFE software, or we can use slab minimum thickness or moment magnification factor for the slab design, or any method for the design is advisable. Okay. Then ito, ang ginawa lang dito is elastic long term. So knowing na we follow the minimum thickness and also we will check this, for example, so ito lang yung procedure. So meron ka ditong material properties, thickness, so ganun din ulit, i-define mo, or nandun na siya, reviewin mo na lang, then we will have a load case 1, dito sa load cases. So load case 1, meron ka ditong zero initial condition, non-linear crack. So ano lang to, mayroon akong ano nito, tutorial dun sa 3-story office building. So ano lang to, konting review lang. So may case 2 tayo, then 25% sustained non-linear crack. Then meron ka namang non-linear long term. So ito yung same sa case 2, but now non-linear long term crack ito. Okay, then you will have a elastic deflection. Elastic deflection is case 1 or immediate deflection. Then meron tayong long term. So ito yung long term, case 1 plus case 3 minus case 2. Okay, then you will now get the deflection. So ito, so magkakaroon kang deflection. Then elastic deflection, maximum deflection is 8 mm. Thus allowable is L over 360. This is for elastic deflection or for the short-term deflection. So L over 360. Then for the long term, we will use L over 240. Ito. Then yung long term naman dito. Na load combo. Okay? So yun yung procedure sa SAFE. Okay, so next video na itong run analysis.